Hi guys! Sa video ito guys, pag-uusapan na naman natin kung bakit nga ba hindi tayo dapat nakikinig sa mga secular music. Ano nga ba ang pinsalang hatid nito sa utak natin at saka sa sarili natin guys. Bago ang lahat guys, alamin muna natin ano nga ba ang secular music. Ang secular music guys, ito yung mga music or songs na ano siya guys, intended siya for non-religious people or non-believers people guys. At saka ano siya, ginawa siya for entertainment lang guys. Siguro no, marami ang magtaasan ang kilay sa inyo no na makakapanood nitong aking video. Pero bago kayo magalit or bago magtaas ang kilay niyo sa akin guys, mas magandang panoorin niyo muna yung video na to hanggang dulo. Baka sakaling kapag napakinggan nyo ito or napanood nyo, ma-realize nyo sa sarili nyo na hindi pala talaga dapat na tayo ay nakikinig sa mga secular music. Bakit ko nga ba nasabi na na hindi tayo dapat nakikinig sa secular music? Kasi nga guys, tulad ng tinakil ko na sa isang video ko, ang secular music na to guys, ito yung isa sa paraan na ginagamit ng devil para mapasok niya yung ating isipan sa pamamagitan ng pakikinig natin sa mga secular music. Bakit ko nga ba nasabi guys na isa ito sa paraan na ginagamit ng devil? Kasi guys, mga God believers tayo, tapos nakikinig tayo ng secular music, 'di ba? Ang secular music nito guys, maraming hatid na to guys, na pinsala sa buhay natin guys. Kasi 'di ba? Halimbawa tayo may mga pinagdadaanan tayo sa buhay natin. Halimbawa lang ay broken hearted tayo o di kaya may mga pinagdadaanan tayong problema sa buhay. Tapos tayo ay nakikinig pa ng mga music, 'di ba? Iba't ibang klase kasi ng music, ng secular music, guys. Nandiyan yung mga sad music, yung mga malulungkot na na music. Nandiyan din yung mga suicidal music. Meron din yung mga music na parang nagwo-worship sa devil. May music din na na parang nagpo-promote ng mga drug addiction o di kaya alcoholism. 'Di ba? O kayo mga halimbawa God believers kayo, may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo or di kaya ay broken hearted kayo, tapos nakikinig kayo ng mga love songs na guys, na malungkot, yung malungkot na mga music guys. Sa tingin nyo ba anong mararamdaman nyo? Halimbawa ay broken hearted na nga kayo, malungkot kayo, tapos nakikinig pa kayo ng mga sad na music, lalo lang madadagdagan yung lungkot nyo yan guys, lalo na kapag yung lyrics ng music guys ay ay nakaka-relate kayo guys, yung parang patama talaga sa inyo guys. O ano sa palagay nyo ngayon yung mararamdaman nyo? Lalo kayong malulungkot ngayon, di kaya ito pa yung magiging dahilan para kayo ay iiyak o para kayo ay lalong palungkutin guys, o di kaya baka mamaya magiging dahilan pa ito para makapag-isip kayo na mag-suicide kasi nga nakarelate kayo sa music, lalo kayong pinalungkot ng music na na pinapakinggan nyo. Kaya hindi talaga maganda guys na na pinapakinggan nyo siya guys. At saka kapag nakikinig din kayo ng mga music na about sa mga drug addict, yung nagpo-promote ng drug addiction o di kaya alcoholism, maaaring mai-influensyahan kayo ng music na to guys, at magiging ganun na rin kayo, magiging ganun din ang mangyari sa buhay nyo, magiging drug addict or magiging na rin kayo, lasinggero, kasi itong music na to guys, powerful tong music na to guys, kasi nga 'di ba kapag nakikinig tayo ng music guys, nadadala yung emosyon natin. Kung malungkot yung music na pinapakinggan natin, nalulungkot din tayo. Kung masaya yung music na pinapakinggan natin, 'di ba? Sumasaya din tayo. Tapos kung ang music na pinapakinggan natin ay yung parang nakakaindak, 'di ba? Napapasayaw din tayo. Kaya nga sinasabi ko, napaka-powerful ng music na to guys, kasi siya yung nadadala tayo guys, yung emosyon natin nadadala ng music na to. Kaya dapat lang talaga guys ay mag-ingat tayo sa pakikinig natin ng music na to, at mag-ingat tayo kung ano yung mga pinapasok natin sa utak natin guys, kasi 'di ba yung mga sad music na yan, kapag niyan ang lyrics niyan guys, 'di ba mga sad ang lyrics niyan, mga malulungkot na lyrics about sa mga broken hearted. Kapag yan ang ipinasok natin, itinanim natin sa utak natin guys, ganun na rin ang magiging emosyon natin guys, 'di ba? Kung ano yung ipinasok nyo sa nyo
sa utak nyo, kung negative thoughts man yan, magiging ganun na rin ang emosyon nyo. Kasi katulad ng sinasabi ko guys, yung utak na yan guys, yan ang may pinakamahalagang bahagi ng katawan ng isang tao guys. Napaka-powerful ng ng mind natin na yan kasi nga yung katawan natin guys hindi yan magpa-function kapag wala yung ating utak, 'di ba? Mawalan man tayo kung kaya nga pag halimbawa 'di ba, mawalan tayo ng isang kamay, nabubuhay tayo, 'di ba? Mawalan tayo ng isang paa or mawalan tayo ng isang bahagi ng katawan natin, mabubuhay tayo. Pero kung yung utak natin, guys, ang wala, kung yung ulo natin maputol ang ulo natin, halimbawa, wag naman ano siya, guys, yung hindi talaga siya maganda, hindi tayo mabubuhay, guys, kapag wala yung utak kasi nga sa pamamagitan ng utak, nagpa-function yung katawan natin kasi siya ang nagdidikta sa katawan natin kung ano yung gagawin natin, kung ano yung mararamdaman natin. Kaya mas maganda talaga guys na ang ipinapasok natin sa utak natin guys ay yung mga positive thoughts kasi kapag mga positive thoughts ang ipinapasok natin guys, yun din yung magiging resulta sa atin guys, magiging ganun din tayo guys. Kung ano yung laman ng utak natin, magiging ganun din tayo, 'di ba? Kapag positive thoughts ang ipinapasok nyo sa utak nyo guys, marami ang benefits na makukuha nyo dyan guys. Nandyan yung magkaroon kayo ng mga positive na attitude, magkaroon kayo ng ng maraming energy, magiging energetic kayo, tapos magiging kayo creative, magkaroon kayo ng maraming ideas, o di kaya magkaroon kayo ng ngayon guys, yung self confidence guys, magkaroon kayo ng self-motivation at saka magkaroon kayo ng motivation para sa ibang tao guys. Kaya talaga guys, magandang maging responsable tayo sa mga pinapakinggan natin na music guys. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng music ay masama. Meron pa rin namang mga music na kaya-aya siyang pakinggan guys, pero dapat lang ay maging dapat lang piliin natin yung mga pinapakinggan natin na music guys. Kasi naman guys, ang music naman talaga guys, ginagamit naman talaga siya guys. Nasa Bible nga yung music guys eh. Ibasahin ko sa inyo ha, yung nakalagay sa Bible. Psalm chapter 95 verse 1 to 2. Come, let us sing joyfully to the Lord. Cry out to the rock of our salvation. Let us come before Him with a song of praise, joyfully sing out our psalms. O diba, nakalagay dito guys na ginagamit siya guys pagpupuri sa Panginoon guys, pang worship sa Panginoon guys. Kaya nga diba sa mga simbahan, makikita nyo may mga choir doon, mga kumakanta ng mga worship song para kay God. Ginagamit talaga yung music guys, kaya dapat dapat ay ginagamit natin to sa magandang paraan katulad ng pag-worship kay God. At dapat maging mapili tayo sa mga music na pinapakinggan natin. Nakalagay din dito sa din guys, nasa din sa isang may Bible verse pa isa dito na nagtutukoy din sa sa pakikinig ng music. Corinthians chapter 14 verse 15 naman. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. So, ibig sabihin, di ba, kung makikinig man tayo ng music or kakanta man tayo, piliin natin guys yung kinakanta natin guys na magbi-benefit yung ating spirit, magbi-benefit din yung ating mind. Katulad yung mga worship song na yan kasi di ba, at totoo naman na kapag kapag mga worship song yung mga pinapakinggan natin, napaka-relaxing niya guys. Parang relax na relax yung utak natin at saka parang guys, parang nakaka-inlove, parang nakaka-relax ng utak, parang magkaroon tayo ng peace of mind, 'di ba? Subukan niyo, i-try niyo guys, makinig ng mga worship song, 'di ba? Ganun yung pakiramdam, napakasarap niyang pakinggan. Kaya dapat talaga mapili tayo sa mga pinapakinggan natin na music na hindi ito maghatid ng hindi maghatid ng pinsala sa utak natin o sa sarili natin guys. Maging responsable tayo guys para na rin sa atin guys, para sa natin, sa kaayusan natin guys. Magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon tayo ng ng katiwasayan sa pamumuhay natin guys. Yung sa akin lang naman guys, yung nagbibigay babala lang ako sa inyo, nagbigay awareness lang ako sa inyo. Nasa inyo pa rin naman yan guys, hindi ko naman hawak yung sarili nyo, yung buhay nyo, kayo naman magdadala yan.
Pero sa akin lang, baka sakali na makatulong sa inyo guys, ma-realize nyo na talagang hindi pala talaga maganda na nakikinig tayo sa mga secular music na yan. Kasi may hatid na panganib or pinsala sa utak natin or sa sarili natin guys. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Kung nagustuhan nyo yung video ko, paki-like nyo naman, pa-subscribe na rin ng aking channel at papindot nyo na rin yung bell button para sa susunod naman na mag-upload ako ng panibagong video. Ma-notify kayo kagad guys. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye!